Mga kababayan, ipiniliwanag po ni DSWD Secretary Gatchalian kung papaano po ang paggamit ng AKAP program para makatulong daw sa mga Pilipino. Panoorin po natin ito hanggang sa huli. Secretary, that later on today you are expected to meet President Ferdinand Marcos Jr. as well as the Labor Secretary to discuss the conditional guidelines with regard to the release of AKAP. What conditions do you intend to propose to safeguard the AKAP funds from being abused or taken advantage of by some politicians? A couple of things, Katrina. Let me clarify, I'm not meeting the President, but I'm rather meeting the Secretary of NEDA, Secretary Balisacan, and Secretary Laguesma of DOLE, because those are the two agencies that the three of us were assigned in the conditional implementation to come up with joint guidelines. So meaning it's not just DSWD that will be coming up with guidelines, but it's going to be a collaborative effort or whole of nation effort, whole of government effort between DOLE, DSWD, and NEDA. Number two, again, from day one, I've said this so many times. AKAP is being implemented the way our other programs are being implemented, above board and following the strictest protocols of DSWD. We make sure that every single individual that comes in and avails of it is properly vetted by our social workers. Remember that all our programs, we normally do a social case wherein the social workers take time to interview, vet, and understand the individual needs of an individual. Mga kababayan, totoo nga ba na strictly implemented ito? So, na-experience nyo na ho ba ito? Kung paano na-implement ito nung nakaraang taon? Pantayan po natin, mga kababayan. Claimant. So, I think that's enough safety nets. But to add to that though, if you look at the General Appropriations Act, there's a special provision that states that AKAP will be for people who do not make more than the statutory minimum wage. So meaning, it has a smaller band. It had a smaller band before, but now, again, we're going to make sure that only those that are below, minimum wage below, will be given AKAP or the financial assistance as part of this program. So, ayan, sinasabi nila, yung mga below minimum wage lang ang makakatanggap nitong AKAP program na to. So mga kababayan, mga kababayan ko dyan na nag-earn po ng minimum wage natin. So nakakatanggap ho ba kayo? Nakatanggap ho ba kayo? I-comment nyo lang ho dito sa video ito kung totoo nga ang sinasabi nila. Okay? Because remember, AKAP is really meant for the near poor. While we have the AX program for everybody, including the poorest of the poor, the AKAP program is really meant to protect our near poor or our minimum wage earners or those making slightly below minimum wage, to make sure that they are insulated from the effects of inflation. Right. We understand, sir, that So, kung doon lang ho tayo magpo-focus at tutulungan natin yung mga nag-earn ng paano ho, hindi ko ho maintindihan eh. So lahat ng mga Pilipino na yan, so tatama rin na ho lahat magtrabaho yan. Kung sino mga nag-earn po ng minimum wage. Diba? Paano ho aasenso ho yung mga yan? Kung yan ho palagi natin gagawin. Ayuda doon. Pero isang beses lang yung ayuda na yan sa isang taon. Diba ho? So parang wala hong pag-asenso sa ating ekonomiya. Dapat ho, ang gawin nila ay bigyan ng magandang trabaho ang ating taong bayan. At hindi ho yung puro tulong doon sa kabila, doon, ganon. Tapos makikiusap ka sa mga politiko na ganyan, hingi ka ng tulong. Ganon na lang ho ba tayo? At mag-aano na lang tayo sa, aasa na lang tayo sa tulong? Diba? Dapat hindi ho ganon. Diba? Dapat, kailangan natin ng mag-invest ho tayo sa mga mga nagbi-business at mabigyan ng trabaho sila. Yan ho dapat gawin natin. Hindi lang ho yung palaging ayuda sa mga taong bayan. At
At yung mga walang trabaho, dapat bigyan natin ho ng trabaho. Yan ang dapat ang gawin ng ating gobyerno. Hindi yung puro tulong na lang. Kasi sa bandang huli, ang magsasakripisyo niyan ay ang taong bayan dahil sa utang ng ating gobyerno. There are no irregularities in terms of the processing of DSWD, but if you've seen just in the footage that we've shown earlier, certain politicians tend to brand these projects as their own projects when in fact these are taxpayers' money. If you would see in the footage earlier that we flashed, aside from the president's face, there are certain politicians who have placed their faces. Yan, kagaya ho niya, no? Nandyan ho yung mga mukha nila. Ayan, yan. Siyempre, iaharap nila yan. Malapit na ho butuhan eh. Di ba? Eleksyon na ho itong 2025. Ano ibig ho sabihin yan? Bakit dinidisplay nila yung mga mukha nila dyan? Ibig sabihin sila yung tumulong sa inyo? Hindi ho. Pera ho ng taong bayan yan. Taxpayer ho. Tayo nagtutulungan yan. Hindi nila perang nanggaling dyan. Hindi nila ho pinaghirapan yan. So, papayag ho ba tayo sa ganyang sitwasyon? They're seemingly standing as brand ambassadors, supposedly, of this program. How do you stop that kind of practice from happening, especially when the campaign period is nearing? Okay, first things first, we've applied for an exemption for our programs with COMELEC. And obviously, just like every other elections, candidates are not allowed in the payout areas during campaign period. So that's the first safety net. Pero duda ho ako sa ganitong sinasabi nila na hindi nila allowed at wala yung mukha nila doon at sasabihin nila na tinulungan nila mga tao. Duda ho ako dyan. Duda. Second, we do work with local politicians or local public servants. Mayors, governors, congresspeople, and even senators. Because nobody stops any Juan de la Cruz or any Good Samaritan, as a matter of fact, from referring cases to us. Teka lang. Good Samaritan daw, mga kababayan. Teka lang ho. Pera ho ng taong bayan yan. Tax money yan, taong bayan. Anong sinasabi niyong Good Samaritan, mga politician na yan? Di ba? So they can refer cases to us, people that need help, and we will vet those lists or those clients being referred to us. Katrina, let me emphasize, not because they are referred to us does it mean that they will pass the scrutiny or the assessment of our social workers. Anybody can refer clients to us, anybody, but it doesn't necessarily mean that they will pass the scrutiny of our social workers. Our social workers will have the final say as to who gets the financial assistance and how much financial assistance is given. So anybody can promise, but will the promise take place? Not necessarily, because at the end of the day, it's the bureaucrats or the social workers of DSWD that will vet every single claimant for every single program. Second, I think there are enough rules set forth during the campaign period prescribed by jurisprudence that will make sure that candidates don't get to use public funds for their campaign purposes. But again, sana nga ho, don't use the public funds. Pero doda pa rin ho ako dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Duda talaga ako. Gagamit sila ko niyan. 100%. Let's go back to the original premise. Hindi dahil may inendorso o ni-refer na kliyente sa amin ay mabibigyan ka agad yon. Ang importante dito ay sinuscrutinize, pinag-aaralan, sinusuri mabuti ng mga social worker natin ang bawat individual na nagkiklaim. Hindi lang para sa AKAP, kundi para sa lahat ng programa namin. At the end of the day, ang masusunod dito social worker, hindi ang public servant na nag-refer. Sa katunayan, in fact, Katrina, even now, I dare anybody walk into a DSWD office even without a referral. Our social workers will be more than ready to entertain you, to assess what you need, and dapat lang ho, no? Kasi tulungan nyo ho yung mga taong bayan na naghihirap. Yun.
Hindi ho kailangan ng mga referral o endorsement kung sino tutulungan nyo. Mga kababayan. Di ba ho? Accord you the necessary intervention needed for the case that you are encountering. Secretary Gatchalian, how necessary is it for DSWD to actually tell people on the ground, AKAP applicants, that these funds are not from politicians? We have already said that again and again and again, so that to make sure that everybody is clear that these are public funds, nobody owns it. Even if you look at the General Appropriations Act, there are no individual allocations for congressional districts or for local government units. It's all under DSWD. We want to make sure that everybody understands that. Na when the GAA was passed or signed, even if you scrutinize it, there are no individual lines that will say this amount of money goes to this district. Everything is put into a program fund that is administered by DSWD. O, DSW Secretary, siguraduhin nyo lang ho yan. At sana ho, i-public nyo yan, i-public nyo kung sino yung mga natulungan nyo. At kung sino yung mga nabigyan nyo para alam ng taong bayan kung ano yung mga pinagkagawa nyo at sino mga natulungan nyo. Tuparin nyo ho yan. Okay? And the professionals inside DSWD. So that by itself is, we will not tire from reminding people that these are your funds, these are administered by DSWD, not any public official. Though we partner up with public officials to administer logistics, because as we know, we won't have enough boots on the ground to prepare for the venues. But other than that, at the end of the day, it's DSWD's final say as to who gets what and how much. Dapat ang Okay at the end of the day daw ho, tatandaan nyo kung ano yung sinabi niya. Yung public funds daw, hindi magagamit sa mga politician. Sa taong bayan lang ho daw. Yan ho, tatandaan nyo ho yan ha. Kung ano yung sinabi niya, check ko din natin yan. Okay? DSWD ay gawin nila yung mandato nila na yung kanilang pundo hindi nagagamit sa pamulitika. Sa pagdating naman sa implementasyon na Senator noon dito po sa AKAP po muna, nabanggit ho ba o na talakay din po ninyo during sa mga gagawing pamimigay no, sa mga distrito, sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa? Ay kasi nga may mga kababayan tayo nagsasabi, naglalakihan, kumakalat po yung mga tarpaulins ng mga politiko kapag nagsasagawa po no, ng pamimigay ng mga financial aid sa mga kababayan natin sa kanilang mga lugar. Ito yan ang sinasabi ko. Mga tarpaulin nila, yung mga mukha nila, nandyan ho. Dahil sila ho namimigay ng mga pera. Yan, hindi ho mawawala yan. So, taga nyo yan sa bato. Taga nyo sa bato. Nandyan ho yung mga mukha nila. Pag nandyan ho yung DSWD, AKAP, pag nakita nyo, yun. Alam nyo na mga kababayan. po ba ay magiging parte na doon po sa implementasyon? Alam mo, Admar no, at Jed, pagdating sa implementation, outsider na dyan yung legislatura. Outsider na kami dyan. That is purely the purview of the executive branch, wherein ang mag-implementa talaga dyan ay yung DSWD. So ngayon, dapat ang DSWD ay gawin nila yung mandato nila na yung kanilang pundo hindi nagagamit sa pamulitika. Yun lang, yun dapat kasi sila man ang mag-implementa yan. Pero kung ganun pa rin ang gagawin nila na kung kaninong bahagi ng pundo ng congressman, ng senador, yung ayuda funds na yan, like AKAP, sila pa rin ang mamimili ng mga tao na bibigyan. That's plain and simple. Masabi natin, vote buying ba yan? Dahil silang pumipili. So yung mga supporter nilang pipiliin nila na mabibigyan. Mga kababayan, no? Tandaan nyo ho yung mga mukha na yan, no? Kung sino mga napumirma dyan. Tandaan nyo yung mga mukha nila, mga kabayan. Yan ho, yan mga pumirma dyan. Mga nag-agree dyan sa AKAP na yan. So bantayan ho ninyo
Pag nakita nyo yung mukha doon sa tarpaulin at nandun yung mukha nila, nakalagay AKAP, for sure, parang vote buying na yan, okay? Ng pundo na yan. So dapat it behoves upon the DSWD na hindi sila magamit sa pamulitika. At saka yung taong bayan mismo. At saka isa pang bantayan natin dyan, yung pag-distribute ng pera. Nag-imbestiga natin sa Senado, di ba, na maraming complaint dyan na bibigyan ng 10,000 pesos galing sa DSWD. Pagkatapos na makatanggap yung 10,000 pesos yung recipient, hihilain doon sa kabilang kwarto, babawiin yung 1,000, 2,000 na lang ibigay sa kanila. At saan napunta yung 1,000? Oh, may nangyayari po palang ganun, mga kababayan. Totoo ba ito? Yung mga sinasabi nila, tingnan mo, sabi nila transparent daw. Sinabi na ng DSWD Secretary. Transparent daw sila. Pero bakit may mga ganito, di ba? Yun ang malaking tanong. Kung sinong politiko may hawak nun, sinong party list ang binalikan ng pera na yon, yung binawi galing sa kanila. Yan ang dapat bantayan natin. Opo, lahat ho ba ng mga kongresista o mga mambabatas sa kanilang mga distrito, kasi tulad na sinasabi po ninyo, yung DSWD po magpapatupad nito, ay mabibigyan. Di ba? Kasi may mga ilang congressman, mabanggit ko lang dito sa Zamboanga, nagkaroon kayo ng hearing nito na may mga constituents siya na hindi nabigyan din ng mga ayuda. Ano po ang assurance ng mga kababayan natin, Senator? Well, as I have said, wala tayong hawak dyan. Wala tayong pakialam sa distribution. Kasi part of the implementation ng project yan that belongs to the executive branch of government, wherein DSWD particularly will take charge of that. So kung makialam tayo sa implementasyon, may panghihimasok na yan sa implementasyon. Ang magawa lang natin dyan is after the fact. After nila ma-implement yan, gamitin natin yung ating oversight function sa Senado para imbestigahan kung mayroong mga wrongdoings, mayroong mga anomalya, yung ginagawa nilang implementasyon ng project, yung pamimigay ng pundo na yan. Kung may magreklamo, yun, magkakandak ng investigasyon. Pero kung tayo ang magbigay ng guidelines sa kanila kung paano ibigay yan, paano i-distribute, sino-sino dapat makatanggap, that is beyond our jurisdiction already. Sa kanila na yan. So, that's the beauty of the separation of powers. Pero, yun nga lang, ang problema, kung yung separated power na yan ay maabuso at hindi ma-check ng kabilang branch of government, ay it will result to lugi yung taong bayan. Lugi yung ating bayan dyan pagdating sa pundo na yan. So, wala ako maibigay na assurance sa ating mga kababayan kung sino-sino dapat ang makatanggap nito. Dapat ang DSWD ang kuha natin dyan tatanungin. Kung paano lang implementa na hindi lang yung mga supporter ng congressman na yan, hindi lang yung mga political leader nila, yung mga kanila mga watcher doon sa presinto ang mabibigyan ng AKAP funds na yan o ano-ano pa yung mga ayuda na maibigay. Tama. Ang mag-i-implement lang ho talaga niyan, yung AKAP na yan, is DSWD. Wala na ho ibang politician na magbibigay. Dapat talaga ang DSWD lang. Pag mayroong politician at nakita nyo yung ano niya doon, yung mukha niya doon, ayun na, nagamit na. At dapat ang DSWD, hindi sila ang mamimigay sa politiko mismo, kundi diretso sa taong bayan. Dapat according to the standards set forth by DSWD, alam natin yan. Meron sa tagal-tagal na yung mga pondo na yan na binibigay ng DSWD. Meron na silang panuntunan o alituntunin dyan kung paano nila i-distribute. So yan ang bantayan natin mga kababayan. Bantayan natin kapag
kapag kayo karapat-dapat na makatanggap, tapos sa tingin ninyo, ang nakakatanggap lang ay yung mga malakas doon sa politiko, no? Sa congressman o sa mayor na binigyan ng congressman ng pondo na yan, ay mag-ingay kayo. Mag-ingay kayo kasi gawin natin tama. Ang dapat na tama yung gawin ng ating gobyerno. Naitulong ko lang po yan, Senator, dahil nga po nagkaroon kayo ng hearing with DSWD Secretary at baka may mga sinabi po siya, nagkaroon po kayo ng resolba doon po sa inyong hearing at yan po ang dapat ay maipatupad ngayong taon. Huli na lang. Yes, no? Nag-promise yung DSWD na gawin nilang tama yung kanilang trabaho, pero alam mo na, pagdating sa DSWD mo, sisigawan lang yan ng mga congressman doon sa lugar nila, matatakot na rin yan. Papatapon kita doon sa sabi ng congressman, papatapon kita doon sa Basilan, sa Sulo, kung ayaw mong sundin yung gusto ko. So kawawa rin yung mga DSWD na yan, alam mo na. Yan ang mahirap sa ating sitwasyon ngayon. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Senator, linawin ko lang, yung DPWH ngayon yung may mataas, no, na budget this year. Tama ho ba? Isa sa mataas. Kasi yung tinatanong dito yung sa education kung alin ba mas mataas yung sa DPWH o sa DepEd dahil may mga nagsasabi ay unconstitutional yung 2025 budget. Ay kung suriin mo talaga hanggang ngayon parang band-aid lang. So yan po, sana nga po maayos na pagpapatupad ng AKAP program na sinasabi ng DSWD secretary natin. So ayan po mga kababayan, ano po masasabi nyo sa video ito? Mag-comment lang po at mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.